Magandang araw na naman mga kababayan naming minamahal diyan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome again to our program, Buhay Pinoy sa Amerika, which you can watch and listen to at Orodoyo here at Orodoyo TV channel. Ako po si Teddy Molina, ang iyong host na nakabase dito sa San Francisco. At nasa kabilang linya naman ang ating magaling at mabuting kaibigan, si Dan Nino, na nakabase naman sa Los Angeles. Take it away, Dan. Ay magandang hapon uli or magandang gabi uli from California. Ang bumabati sa inyo, ako si Dan na nakabase sa Los Angeles at si partner ko naman from San Francisco, si Ted Molina. So kami naman uli ay humarap sa inyo para bigay ng kurkuro sa iba't ibang nangyayari sa Pilipinas at saka sa Amerika para we will be enlightened and we will know what's happening between these two countries. Dahil kahit na malayo na kami sa Pilipinas, ang aming damdamin, ang aming concern o yung aming nasa puso ay ang ating bansang sinilangan at ang mga tao sa ating bayang Pilipinas. Back to you, Ted. Well, mga kaibigan, magandang topiko natin as usual. Mga update tungkol sa nangyayari sa flood control scandal sa Pilipinas. At itatakel namin ni Dan sa episode na ito ang pag-withdraw ng famous na mag-asawang Diskaya ng kanilang participation sa ongoing probe sa ICI or Independent Commission on Infrastructure dahil according to news reports, ang inaasam nila na maging state witness ay malabo sa tingin nila na makuha nila dahil sa naging interview ni ICI Commissioner Rogelio Bebs Singson, na kami naman ay sumasang-ayon at alam ko marami sa inyo sumasang-ayon mga kabayan na ayaw nating maging state witness ang mga ito dahil sila ang kung hindi pinakamalaki at kung hindi pinakamalaki ay sila ang one of the biggest perpetrators sa flood control scam na ito, project scam na ito. At doon kasi sa kanyang interview, I think kay Karen Davila, ay sinabi niyang parang hindi siya, parang nalalabuan siya na ang mga Diskaya ay entitled to become state witness. After that, sang-ayon naman si kay Ombudsman uh, Boyeng Remulla. Ah, Sabi niya ay hindi magiging problema kung umatras sila at hindi na sila pwedeng bigyan ng privilege sa state witness. Malakas naman daw ang kaso kontra sa kanila. At these cases involve plunder at iba pa na pwedeng ikaso sa kanila. In fact, they are facing tax evasion charges involving, I think, 71 billion in unpaid taxes sa BIR. Alright, Dan. At ang pangalawang topiko naman natin ay related na naman sa flood control scandal ay tungkol naman dito kay former Senate President Chis Escudero. May bagong issue na lumabas at na-monitor natin kanina mula sa isang veteran movie reporter, and now a movie vlogger in the person of Mr. Bots Francisco, regarding daw sa isang rinagalong mamahalin na diamond ring ni Senator Escudero sa kanyang asawa, si Hart Evangelista. Of course,
itatakal natin mamaya yan mga kaibigan. At ah, si Dan ay meron din siyang i-report mamaya tungkol sa update naman sa mga nangyayari ngayon dito sa Amerika. Take it away, Dan. Yeah. First of all, concerning the Discayas withdrawal from the ICI hearing, siyempre ayaw nilang i-self-incriminate ang kanilang mga sarili. Yan ang first. And then second, hindi pumayag ang ICI na ma mapasali sila sa as state protection plan dahil kung kasali sila sa uh, state witness or state protection, then hindi na sila makakasuhan, Ted. If Yeah. they will, if they will be found really guilty, or if they found based on their investigation and evidence, prima facie evidence, syempre, hindi sila makakasuhan ng plunder. Kaya ay, hindi pumayag ang ICI. Kaya, kaya si malakas ang loob ni Ombudsman Crispin Boy Remulla na hindi sila uh, talagang hindi pwedeng maging state witness or yung kanilang protection plan na sinasabi nilang gustong mangyari sa kanila. Kaya kaya ngayon, uh, nasa sa kanila kung ayaw nilang mag-participate sa hearing at kung based on the strong evidence, then they will be charged with plunder. And then on top of that also, si di ba meron tayong nabalita na si uh, Bongo ay connected daw sa mga Discayas, but he is denied that Bongo knows them. Hindi daw niya kakilala ang mga Discayas, pero di ba naisiwalat na they had a co-venture or partnership with the construction company of Bongo's father. So, paano, kaya ganon, paano natin malalaman ng talagang totoo kung ganon ang uh, mangyayari? Kaya kung ayaw nilang mag-participate, then ituloy ang charges sa kanila para mapanagot kung sino man ang dapat mapanagot. Yeah, I think, Dan, that is the reason why it looks like they are no longer interested in pursuing their application to become state witness. Yeah. Because talagang when they become state witness, they should tell all. Sabi nga ni Ombudsman Remulla when he was still the Secretary of Justice, before you are given the privilege as a state witness. Ibig sabihin, wala silang tinatago. Yeah. Kasi You have to be open. napapansin ng ni Secretary Remulla and his uh, fellow officers sa Department of Justice noon. These people he trusts who are investigating the Discayas and other perpetrators of this flood control scam. Ayaw niyang ilabas ang kanilang involvement sa mga projects sa Davao, sa kanilang joint venture, sa tatay, the construction company na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo. In other words, yung joint venture ng isang construction company ng mga Discayas, I think it's St. Gerard Construction Company, joint venture with CLTG. Remember Mhm. that abbreviation? CLTG is Christopher Lawrence Tesorogo. That's the name of Senator Go. Yeah. Na kumpanya na pag-aari daw ng tatay niya. Meron silang, it's on the record sa DPWH. So, Mhm.
Bakit ayaw niyang ikanta yon? Kung Correct, anong yeah. detalye ng kanilang joint venture. Kinanta niya na lahat except that one. So Oo. I think the DOJ has a reason to ask na sabihin din niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi niya sabihin yung Oo. naging project nila ng construction company ng tatay ni Senator Go. And limang project yon worth 816 million pesos Lang? in 2016 pag-upo, Isang taon. pag-upo Oo. ni Presidente Duterte. At that time, aside from being the closest of all uh, personnel associated with President Duterte, even during mayor siya, Mhm. hanggang sa naging presidente, hanggang ngayon, ay walang iba kung hindi si Senator Go. Yeah. At he's the closest confidant, so to speak. And he was appointed special assistant to President Duterte. At that time, in 2016, pag-upo ni Presidente Duterte. And one of the first recipients of infrastructure projects is ang CLTG construction, Right. but they have to be uh, in joint venture with the company of the Discayas. Kasi malaking pondo ito 16 million, Yeah. 16 million. Hindi pwedeng, hindi qualified ang kanilang, ang CLTG. Because ang kanilang classification as a contracting company was only B. Mhm. So, Class B ang kanilang kumpanya. So, kailangan nila yung Class A. Nakatuwang. So, the Discayas were able to come in. So, doon nagumpisa ang partisipasyon ng mga Discayas sa DPWH hanggang sa lumubo at sila ay naging favorite contractor ng DPWH at ng mga lahat na na-hire sila yata ng mga big time politicians. From Senator Escudero, Senator Jinggoy, Senator, name it, you have it. Joel Villanueva. And the congressman. And this should be forthcoming, Ted. Siyempre, they have to save their own skin. Kaya yon ang Yeah. kanilang uh, nagmangmangan na hindi hindi kilala doon ni Bongo ang mga Discayas, but let's say if the evidence is very strong Nakaka, on the nakaka, side. na, nakaka, nakakatuwa nga yung explanation ni Bungo eh. Senator Bungo, sino kayang maniwala na Pilipino na wala siyang alam doon sa naging projects ng kanyang tatay niya. Oh, Kung bakit nakakuha ng malalaking project na hindi naman siya qualified. That's why they had to have a joint venture with the Discayas. correct, correct. Paano niyang hindi alam yun? Sinong Pilipino kaya maniniwala sa mga buladas na yun? Yeah. Na wala And siyang alam sa ginagawa ng tatay niya. Ang mag-approve ng magbigay ng go signal sa mga projects na ito ay kadikit niya, oo nga. presidente. Hindi kaya niya naibulong yun? Sino kayang Pilipinong maniwala sa mga buladas na yun? Yeah. Tell it to Milagro the yan. Marines. Oo nga, Sabi nila, pare ko. Tito Maria. Tell it to the Marines, Senator Go. Tell it to Pero, Ariel Carubin. pero alam na lang Tell it Pilipino to yan. Ariel Carubin. Yung Alam na lang medal of Pilipino yan, valor Ted. awardee na Marine officer. Yeah, okay. Alam na lang Pilipino yan, kaya hindi na nila maitatago yung kanilang mabulok sa kanilang negosyo. Okay. You know. Kaya ah, At dapat pumasok na rin uh, si Trillanes, former Senator Trillanes. Binira na rin niya si Paulo Pulong Duterte. yes. Yeah. Kaya Kinasuhan daw yata yan. lumalabas na ang katotohanan. Yeah. Alam mo ba na mula 2016 nung sila ay after na starting from their joint venture projects with
with CLTG, yung kumpanya ng tatay ni Mm. Bungo, Senator Go. Yeah. The Diskaya companies were able to amass 121 billion worth of infrastructure projects from Mm. 2016, Mm. noong umpisa ng Duterte administration, hanggang sa 2022 Right. when the PRRD administration ended. And that is a total of 121 billion. The Wow. biggest and the largest uh, 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 amount of Scam. money Yeah. ever garnered by a construction company or group of companies, and they were awarded to the companies of the Discayas. Yeah. And after that, ngayon naman, 2023 to 2025, 84 billion na naman ang nakuha nilang infra projects from the DPWH. So, they were the favorite contractors of Yeah. DPWH. Kasi, ewan ko, magaling magbayad siguro ito ng komisyon. Siyempre, mga At saka, SOP. nagbabayad agad siguro. Mm. In fact, in our previous reports, as we have said, dahil may mga picture naman na inilabas noon ni Bryce Hernandez, yung Assistant District Engineer ng First District ng Bulacan, ang lalaking pera, di ba? Ang Yeah. modus operandi pala noon, ang komisyon, maunang ibigay mo Correct. doon sa mga padrino Oo. Bago ng kanila bago project na makakolekta. yan. Yeah. Kaya, And then saka pwedeng magkolekta naman, ilakad mo na yung papeles mo, magkolekta ka ng yes. PWH. So I think that's the reason why favorite contractor sila. They were Correct. ready, able, and willing to pay in advance Mhm. yung mga commission. Correct. Imagine that, pare. Mhm. Kaya walang asenso Ang ang laki ng Pilipinas. nakuha nilang projects. Kaya yung sinasabi mo sa mga previous vlog natin na ilan ang kanyang luxury cars? Oh, I, 40 or something? parang 13 at some of them are already in The the customs. compound of Bureau of Customs. Alam mo yan, with 200 something billion Oh, projects, 207 billion ang total mm, since 2016 mm. ng infra projects from the PWH. Some of them are even ghost projects. Barya lang yan, pare. Yeah. Kahit isauli na lahat yan, barya lang yan. Oh, yeah, yeah. Yun na nga. Kasi Correct. marami dito ang ghost projects. Mm. Yeah. Di ba? Oh, yeah. Anyway. Oh, by the way, Yo- na-monitor ko si Ombudsman Remulla. Na hindi naman siya nanghihinayang kung hindi na sila mag-apply as state witness because Mhm. ready naman daw sila magsampa ang ombudsman ng plunder. Ito pala ang Okay. cases na pwedeng i-charge sa kanila. Plunder, bribery, direct and indirect bribery. Kasi marami silang Tata. construction company. So kahit na hindi na-qualify yung isa, meron na namang isang nilang kumpanya. Ilang companies yun? Siyam yata o 10? Eh, hindi ko na mabilang Yeah, I think they got 9 or 10 companies construction owned companies. by Yeah. the Discayas. St. Gerard. Oh, At, puro mga santo nga. Hindi kaya magalit ang mga santo sa mga ito. St. Gerard, St. Timothy, meron pa isa, St. James. Mga santo ito, ginagamit nyo sa kalukuhan. kaya, Kademonyohan kaya na nagalit ng hindi sa sila kaya nakikipaglaban. nabuking na sila. Nabuking. Saglit. Hmm. Yeah, so, yan ang ikakaso daw sa kanila. No. Pare. Okay, say, yung kung mo naman, latest na report sa Manila TED, si Senator Cheese Escudero at saka si Hart Evangelista. Ay, tungkol doon. Hmm. Yeah, pagising ko kanina, ay na-monitor ko alam mo, itong ka-generation natin sa Manila yan, pero our paths never crossed. Kasi journalist siya, pero sa movie world. Correct. Oh. Tayo naman sa panig naman ng Current news, events, politics. na, you know, uh,
pagbibigay ng balita about political and other developments Mhm. sa Pilipinas. Siya naman sa movie world. Yeah. But our paths never crossed. Hmm. And pero I consider him one of the veterans in Movie writing. supporting. Kanina meron siyang vlog. Yeah. Right. At can you imagine that itong pinasaringan niya ay si Hart Evangelista? Not actually pasaring, kundi he was telling what he knows Yeah. about Hart Evangelista. Alam mo, fabulous ang lifestyle niya, di ba? Hmm. High fashion, high society, di ba? Right. And he has been spoiled by their parents, by her parents. Dahil galing sa malaking pamilya din ito. Mga ungpaw ko na may-ari ng Barrio Fiesta. Fiesta. Meron din Barrio Fiesta pala sa San Francisco nung araw, pare. Yeah. Oh, doon siya nag-stay while she I was heard dito young. siya nag-stay, dito siya during her Younger days. ang kabataan niya. Now, ang sabi ni Boss Francisco, niregaluhan daw ni Cheese, Senator Escudero, ng expensive na diamond ring. In fact, Uh-huh. may retrato. Mamaya papakita natin. Hmm. Ah, ang tawag sa ring na ito na diamond ring ay paraiba. Hmm. Paraiba. Paraiba. Diamond ring. Uh-huh. Malaking stone ito ng diamond. Oh, wow. Medyo kulay light blue. And there, yung big diamond, tapos meron pang kasamang mga accessory diamonds. Hmm. Ang claim ni Boss Francisco, worth $1 million ito. Oh my goodness. At suot-suot daw ni Hart Evangelista. At hindi siya naniniwala na galing ang pera kay Hart mismo. Kasi sabi niya, alangan naman si Hart bibili ng ring na kamahal-mahal para sa sarili niya. Hindi siya maniwalang pera ni Hart ang nagamit. Pera ni Chis yun, sabi niya. And it's worth $1 million. Kaya, it's about time that dapat ah, malaman ang katotohanan tungkol dito. Kasi kung nanggaling talaga kay Chis, saan galing naman yung $1 million? Eh, I'm afraid na hindi galing sa sweldo niya, pare. That's something like 55 to 58 million pesos yan. He cannot get that salary in 1 month, or if he can get that in 1 month, no, not even 1 year, I think. Even in 1 year. kay So, kababalaghan. correct me if I'm wrong, guys, but tingin ko, kung talagang binili ni Chis yan, galing sa sarili niyang pundo, pwede bang isipin natin yun na nanggaling sa commission niya and the amount is 160 million Wow. pesos, di ba, Dan? Yeah. Yung ibinulgar ni DPWH Undersecretary Bernardo, Hmm. na ibinigay niya yung commission na 160 million para kay Senator Escudero sa isang ah, kaibigan niya na ang pangalan Hmm. ay Maynard Ngo, Uh-huh. Maynard Ngo, NGO, na siya naman ay may-ari ng isang ah, magandang bar. Ang Hmm. pangalan ay Cork Wine Bar na doon daw sa Makati ito. I never got there yet kasi pang mayaman yung bar na yun eh. So hindi natin kaya pumasok doon pare. So mga cheese escudero lang ang pwede doon. At itong si Maynard Ngong ay business partner ni Cheese, ano no, ni Hart sa isang beauty product company na pag-aari nila. Kasosyo niya. Parang Pure Life, Pure Life, Pure Life well-being company, something like that. And they're Yeah. selling cosmetics and other beauty products.